Ang pag-ibig daw ay walang pinipiling kulay ng balat, walang kasarian, at walang edad. Pero sa panahon ngayon, hindi talaga maiiwasan na makarinig tayo ng panghuhusga mula sa mga matang nakapaligid sa atin. Ikaw, naranasan mo na bang umibig sa tao na ang sabi ng karamihan ay hindi raw naman bagay sa'yo? Dear Mama Mia, bakit kaya may mga tao na parang ipinanganak sa mundo para makialam sa buhay ng mangbuhay at makichismis lang? Yung tipo na wala naman silang kinalaman sa buhay mo, pero kung ano-ano pa rin ang nasasabi nila tungkol sa'yo na hindi naman totoo. At madalas nangyayari yun kapag nakakakita sila ng magkarelasyon na malaki ang agwat ng edad sa isa't isa. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Mona, 55 years old at isang may-ari ng ilang malalaking convenience store dito sa NCR. Masugid niyo rin po talaga akong tagapakinig, Mama Mia. Dahil nung mapakinggan ko po ang iyong YouTube channel, ay naging libangan ko na talaga ang makinig at manood sa iyo. Matagal na rin akong byuda at may 3 na akong mga anak. Lahat sila ay may kanya-kanya ng bahay at meron na ring mga sarili nilang pamilya. Kaya naman mag-isa na lamang akong nakatira sa bahay ko na medyo may kalakihan. Malungkot ang mamuhay ng mag-isa, Mama Mia. Kahit pa sabihin na maayos naman ang buhay ko dahil malaki ang kinikita ko sa negosyo, may malaki rin akong bahay at palaging masasarap ang pagkain ko, hindi ko pa rin masabing masaya at kontento na ako sa buhay ko. Siguro dahil na rin sa maaga akong nabiyuda. Pakiramdam ko ay parang nabitin ako sa oras na masaya kaming magkasama ng asawa ko noon. Siya lang kasi ang naging boyfriend ko at sa kanya ko lang naranasan ang makontento at maging masaya, Mama Mia. Kaya naman, nang mawala siya nang dahil sa isang aksidente, ay hindi na rin ako nakaisip na muli pang mag-aasawa. Nang makaramdam ako ng pagkainip sa buhay, Mama Mia, ay nagsimula akong humanap ng mga bagay o gawain na pwede kong maging libangan. At ang aerobics po na nasa loob ng subdivision namin ang nakita kong pampalipas oras at pampatanggal ng inip ko sa buhay. Mama Mia, isang araw, katatapos ko lang noon na sumali sa aerobic activity ng aming subdivision. Masakit na ang katawan ko at pakiramdam ko noon ay mukhang kailangan kong dalasan ang pag-attend ng aerobic nang ma-exercise ko naman ang kalamnan at katawan ko. Mama Mia, nagpapawis na noon ang mukha ko. Tapos may isang lalaking biglang lumapit sa akin. Iniabot niya sa akin ang isang face towel at tinanong kung akin raw ba yun. Yun ang kanina ko pa hinahanap kaya naman kinuha ko agad. Salamat, Toy, ha? Sabi ko doon sa batang lalaki. Totoy talaga? Allen na lang ang itawag mo sa akin. Ako yung aerobics instructor niyo kanina sa loob ng gym. Pagpapakilala niya. Tumawa ako, Mama Mia, at ang sabi ko naaalala ko siya. Hindi naman kasi ganun kalabo ang paningin ko para hindi ko siya makilala. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman na akin nga yung face towel na kanyang nakita. Sabi niya nakita raw kasi niya na pinupunas ko yun sa mukha ko kanina habang nagwa-warm up pa lang kami. Kaya natandaan niya na yung face towel na yun ay akin daw. Huhulaan ko. Kaya siguro ako natandaan mo kasi warm up pa lang ay pawis na pawis ng mukha ko, no? Sabi ko nang may halong pagbibiro. Tumawa naman siya, Mama Mia, at sumang-ayon sa sinabi ko. Nagsorry pa ako sa kanya dahil sa first time ko pang mag-attend noon ng aerobics. Kaya naman, baldi-baldi talaga ang pawis na nilabas ko noon dahil wala naman akong activity bago yun. Sabi niya ayos lang daw, hindi naman daw nabawasan ang ganda ko kahit pawisan pa ang mukha ko.
Pagkasabi na niya noon ay mukhang na-awkward ako, Mama Mia. Biniro ko na lang siya at ang sabi ko bolero pala siya. Nagpasalamat na lang ako sa pagsoli niya sa akin ng towel ko at akmang aalis na rin ako doon. Pero pinigilan niya ako, Mama Mia. Tinanong ko siya kung bakit. Kinuha niya ang pangalan ko. Sabi kasi ng organizers, Mama Mia, na kailangan raw ng listahan ng mga umattend nung araw na yon. Kaya naman gusto niya raw na ma-check kung ano ang pangalan ko. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano nung mga panahon na yon at agad ko namang binigay ang pangalan ko sa kanya. Tawagin mo na lang akong Tita Mona. Ang lakas kasing makatanda ng madam o di kaya'y Ma'am Mona. Akala ko ay sasang-ayon siya pero humiling siya, Mama Mia, na kung pwede daw ba na Mona na lang ang itawag niya sa akin. Na-awkward na naman ako sa hinihiling niya. Medyo nakakailang kasi yun dahil parang lola na nga niya ako. Tumawa naman siya at grabe naman daw ako sa sarili ko. Parang ate lang daw niya ako kung titignan. Binibiro pa niya ako at ang sabi niya, huhulaan niya raw ang edad ko at ang hula niya raw ay nasa 38 o early 40s pa ako. Tumawa naman ako at sinabi ko ang tunay kong edad na 51 anyos na. Sabi ko ilang taon na lang ay magsi-senior citizen na ako. Sabi naman niya malayo pa raw ang edad ko sa senior. Mas lalong malayo naman daw ang itsura ko sa pagiging senior citizen. Mama Mia, kahit medyo na-awkward ay natuwa naman ako kay Allen dahil bolero nga siya. Sabi ko siya na ang bahala kung ano ang gusto niyang itawag sa akin. Nagpasalamat siya at ang sabi niya, nice to meet you, Mona. Tinanong pa niya ako kung a-attend raw ba ako sa susunod na aerobics class. Sabi ko siguro oo dahil wala naman akong masyadong ginagawa sa bahay kaya gagawin ko yun para maging libangan ko na rin. Sabi niya sakto daw kasi mukhang matagal raw siyang maa-assign sa subdivision namin. Mukhang matagal-tagal din kaming magkasamang dalawa. Hindi ko na naman napigilang mag-blush at ma-awkward, Mama Mia, kaya naman nagpaalam na ako sa kanya na umalis na. Tinanong pa niya ako kung gusto ko raw ba na magpahatid sa kanya. Sabi ko ayos lang dahil malapit lang naman ang bahay namin doon sa gym. Mama Mia, hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, pero mas bata talaga ako tingnan kesa sa edad ko. Hindi kasi ako mataba at kahit hindi ako mahilig mag-exercise, ay inaalagaan ko naman ang katawan ko sa mga pagkain na kinakain ko. Alam ko kasi na kapag tumatanda ang isang tao, bumabagal din ang metabolism ng ating katawan. Kaya naman nakahiligan ko na rin ang mag-diet at kumain ng mga prutas at gulay araw-araw. Medyo payat din talaga ang pangangatawan kong natural, Mama Mia. Never nga yata akong tumaba kahit noong nagbubuntis pa ako sa aking mga anak. Palagi nga nilang sinasabi sa akin noon na ang sexy ko raw magbuntis at para lang daw akong nakalunok ng pakwan. Dahil tiyan ko lang daw ang malaki sa akin. Nadala ko ang kapayatan na yun hanggang sa pagtanda ko. Kaya naman kahit nasa 50s na ako, madalas pa rin akong napagkakamalang nasa 40s pa lamang. At sa totoo lang, Mama Mia, medyo kinilig po ako nang sabihin sa akin yun ni Allen. Iba rin kasi pala sa pakiramdam yung pinupuri ako ng gwapo at medyo batang lalaki. At hindi lang gwapo si Allen, Mama Mia. Maganda rin ang kanyang pangangatawan at maayos siyang manamit. Pawisan din siya noon pero naaamoy ko pa rin ang bango niya na humahalo sa pawis niya. Ang lakas-lakas tuloy ng dating niya sa akin. Kung medyo bata-bata lang siguro ako noon ay sasakyan ko na talaga ang pambobola niya sa akin. Pero syempre alam ko na sa ganoong edad ni Allen, puro kalokohan lang ang laman ng kanyang isip. Kaya naman hindi ko talaga sinasakyan masyado ang pagpapapansin na ginagawa niya sa akin sa tuwing uma-attend ako ng aerobics activity sa aming lugar. Bukod kasi sa medyo nakakailang, ayoko rin na machichismis ako sa lugar namin na isa akong matandang biyudang naghahanap ng batang lalaki na magiging boyfriend.
At mas lalong ayoko naman na matawag ako bilang isang sugar mommy, Mama Mia. Kaya naman, sa abot ng aking makakaya ay hindi ko pinapansin si Allen at lagi ko siyang iniiwasan. Pero kung ako, Mama Mia, ay iwas ng iwas kay Allen, siya naman ay lapit ng lapit sa akin. Isang araw, katatapos lang naming mag-aerobics ay tinawag niya ako sandali. Nako, si Allen na naman. Bilisan ko na nga lang ang paglalakad para kunwari ay hindi ko siya naririnig. Sabi ko noon sa sarili ko. Pero siguro, Mama Mia, dahil mas bata siya at lalaki naman siya, ay nahabol rin niya ako. Mona, sabi niya na hinihingal na nakaabot sa akin. Nagpatay mali siya naman ako at ang sabi ko, "Oh Allen, ikaw pala." Hinihingal pa rin siya at ang sabi niya sa wakas ay naabutan raw niya ako. Tinanong ko siya kung bakit parang hinihingal siya. Kanina pa tapos ang aerobics class namin. Hindi pa yata siya nakapagpahinga ng maayos. Ang sabi niya, ang bilis ko raw kasing maglakad. Kanina pa raw niya ako tinatawag at hindi ko man lang siya nililingon. Nagsorry ako sa kanya, Mama Mia, at ang sabi ko hindi ko siya narinig. Kahit ang totoo ay iniiwasan ko naman talaga siya. Sabi ko, medyo humihina na rin ang pandinig ko dala ng aking edad. Nagpaalam na ako agad sa kanya dahil aalis na rin ako. Pero hindi siya pumayag na umalis ako, Mama Mia. Sinabayan niya akong maglakad. Sabi ko, baka may gagawin pa siya. Narinig ko kasi kay Nina na may racket pa siya mamaya at may mga estudyante siyang tuturuan ng sayaw. Sabi naman niya ay na-cancel daw ang gig na yon kaya libre daw siya buong maghapon. Kaya naman inaya niya ako na ihahatid niya ako sa bahay. Tumanggi ako, Mama Mia, dahil sabi ko kaya ko namang umuwing mag-isa at ayos lang ako. Pero nagpumilit siya. Ihahatid raw niya ako sa amin dahil wala naman daw siyang ibang gagawin. Nagdahilan pa ako, Mama Mia, at ang sabi ko hindi pa ako diretsong uuwi dahil may kailangan pa akong daanan. Pero hindi siya nagpatinag. Sabi niya sasamahan na lang daw niya ako sa dadaanan ko kahit saang lugar pa yon. Sabi ko matatagalan ako doon, baka mainip lang siya. Sabi niya sanay naman daw siyang naghihintay. Ako lang daw ang hindi naghihintay sa kanya na kanina pa nakapagpaayos ng gamit. Sabi niya, Mama Mia, sabay daw talaga kaming umuwi. Nagdahilan pa ako, Mama Mia, at ang sabi ko, akala ko ay may racket siya kaya nagmamadali ako kanina na umalis ng gym. Medyo nalungkot pa siya. Sabi niya hindi naman raw siya masamang tao. Hindi naman daw siya manyakis at mas lalong wala naman siyang masamang record sa NBI kaya wag raw sana akong matakot sa kanya. Hindi naman ako natatakot sa iyo, Allen. Sabi ko pa. Bakit palagi mo akong iniiwasan? Hindi mo man lang ako tinitingnan kapag nasa loob tayo ng gym kahit ngingitian na kita. Tapos kapag lalapitan kita doon, palagi ka ring lumalayo at sinasabing may iba ka pang gagawin. Wala naman akong masamang intensyon sa iyo, Mona. Sana maniwala ka sa akin. Nakakapagod na kasi ang pag-iwas na ginagawa mo. Paliwanag niya sa akin. Sabi ko hindi naman siya ang iniiwasan ko, kundi yung chismis na maaaring dumikit sa aming dalawa. Lalo na sa kanya. Sabi ko, alam na alam ko ang likaw ng bituka ng mga babae at matatanda sa aming subdivision. Makita lang ng magkasama ang isang lalaki at isang babae ay gagawa na nila agad ng kung ano-anong kwento. At yun ang ayokong mangyari sa amin. Yung magkaroon sila ng iba't ibang version ng kwento na hindi naman totoo. Pero ang sabi ni Allen, Mama Mia, ay wala naman daw dapat kaming pakialam doon. Lalo na kung alam naman namin kung ano talaga ang totoo. Basta ang gusto lang daw niya sa ngayon ay mas makilala pa namin ang isa't isa. Para maramdaman ko raw na wala siyang kahit na anong masamang intensyon sa akin. Mama Mia, hindi naman talaga bastos o manyak ang dating ng pakikipag-usap sa akin ni Allen. Kahit hindi siya gumagamit ng mga salitang po at opo kapag kausap niya ako, ramdam ko ang paggalang at respeto niya sa akin. Hindi yung paggalang sa matanda, ha?
Yung paggalang at respeto sa isang babae ang palagi niyang pinaparamdam sa akin. Ilang beses niya na rin akong niyaya noon na kumain sa labas pero palagi lang akong nagdadahilan sa kanya. Sinasabi ko na busy ako at may iba pa akong lakad. Kahit ang totoo ay nasa bahay lang naman ako at buong araw lang na nagmumukmuk sa kwarto ko. Pero ng araw na yun, Mama Mia, ay pinaunlakan ko na rin ang imbitasyon niya sa akin na kumain na muna kami bago ako umuwi. Naisip ko na tama naman kasi siya. Dapat ay wala kaming pakialam sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa amin dahil kami lang ang nakakaalam ng totoo. At noon ko nalaman na masaya palang kasama, kumain at kausap si Allen. Marami siyang baon na kwento na nagpapasakit sa tiyan ko sa kakatawa. Magkasama kami sa buong maghapon nung araw na yun. At nung umuwi ako sa bahay, Mama Mia, ay busog na busog ako sa pagkain at sa masasayang kwento ni Allen. Kahit kailan ay hindi po ako nagkagusto sa lalaking mas bata pa sa akin. At mula nga noong mamatay ang asawa ko, ay hindi ko na naisip na magkakaroon pa ako ng bagong karelasyon. Pero dahil naging madalas ang paglabas-labas namin ni Allen ay nagsimula na ring mahulog ang loob ko sa kanya. Mabait kasi talaga siya, Mama Mia, malambing pa. At sa tuwing magkasama kami ay hindi niya pinaparamdam sa akin na malayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Kaya hindi ko na rin siya napigilan pa nang sabihin niya na manliligaw raw siya sa akin. Alam ko, Mama Mia, na hindi talaga magandang tignan na sa edad kong ito ay liligawan pa ako ng isang 25 years old na binata. Pero hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko na kiligin ng mga oras na yon. Feeling ko, Mama Mia, ay nasa 20s lang din ako kapag magkasama kaming dalawa ni Allen. Lalo na kapag nasa loob kami ng isang restaurant at inaasikaso niya ang pagkain ko. Palagi niya akong sinusubuan at gusto niya ay magkatabi pa kami ng upuan. Kapag wala rin siyang racket, ay nasa bahay ko siya at nanonood kami ng dala niyang movies. Pinagluluto ko siya ng masasarap na pagkain o kaya naman ay nag-aerobics kami sa loob ng bahay. Mama Mia, ang sabi ko noon sa sarili ko ay hanggang doon lang ang kaya kong gawin para kay Allen. I-entertain ko lang siya pero hindi kami darating sa point na magkakaroon na kami ng relasyon. Pero mahirap pala talagang kalabanin ng puso, lalo na kapag bigla na lang itong tumibok pagkalipas ng napakaraming taon. Isang araw, Mama Mia, ay nasa paborito namin kaming restaurant ni Allen. Pinagsisilbihan niya ako noon at nilalagyan niya ng pasta ang pinggan ko. Sabi niya, masarap raw ang pasta niyon. Nagpasalamat ako sa kanya. Dinagdagan pa niya ng vegetables at meatballs na bagay raw isabay sa pasta. Tumawa naman ako, Mama Mia, at ang sabi ko, siya lang talaga ang nakakasira ng diet ko. Sabi naman niya, ayos lang na paminsan-minsan ay masira ang diet dahil hindi ko naman daw kailangan na mag-diet, Mama Mia. Anong paminsan-minsan? Halos araw-araw na nga tayong magkasama eh. Ibig sabihin noon, araw-araw na ring nasisira ang diet ko. Sabi ko sa kanya, sabay tawa. Tumawa naman siya at ang sabi niya hindi naman daw masyadong nakakataba ang mga pagkain sa restaurant na yon. Kasi hindi naman daw ito nagsiserve ng mga pork at beef. Vegetable meat ang ilalalahok nila sa kanilang mga menu. Sa bagay, tama naman siya, Mama Mia. Kaya favorite ko rin kumain doon dahil bukod sa masarap ang mga pagkain, ay hindi pa mahal ang presyo. Sumang-ayon naman siya sa sinabi ko. Pero sabi niya, Mama Mia, ang gusto niya raw talaga ay pagluluto niya ako ng mga secret recipe niya na sobrang sarap pero hindi nakakataba. Challenge ko naman siya. Sabi ko, ngayon na sinasagot ko na siya, ano naman ang kauna-unahan na iluluto niya sa akin? Nanlaki naman ang mga mata niya, Mama Mia. Ano? Sinasagot mo na ako? Sabi niya na halos umabot sa kanyang mga tenga ang ngiti. Oo nga,
Sabi ko pa. Sabi niya Mama Mia ay spaghetti with a twist daw ang una niyang lulutuin sa akin. Lalagyan niya raw ng condensed milk. Mama Mia, grabe po ang kilig na nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na magmamahal pa ako pagkatapos kong mabiyuda noon. Halos sumigaw na noon si Allen dahil sa wakas ay girlfriend na raw niya ako. Sa wakas ay sinagot ko na raw siya. Mama Mia, sinaway ko siya dahil nakakahiya kasi pinagtitinginan na kami ng mga tao na nandoon sa restaurant. Sabi niya hindi raw siya makapaniwala na girlfriend na raw niya ako. Sabi ko maniwala na lang siya kung ayaw niyang bawiin ko pa ang pagsagot ko sa kanya. Tumawa naman siya ng mahina. Sobrang saya lang daw niya. Tapos wag ko naman daw babawiin yon. Nag-thank you pa siya sa akin, Mama Mia. Nag-thank you siya dahil pinagkatiwalaan ko siya. Nag-promise pa siya na hinding-hindi raw niya ako sasaktan. Aalagaan at mas mamahalin raw niya ako. Kinilig naman ako sa mga sinabi niyang yun. Hindi man ako sigurado kung tama ang desisyon ko na sagutin si Allen. Pero sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko na talaga siya. Sa halos 3 buwan na panliligaw niya sa akin ay pinakita niya kung gaano siya kaseryoso sa akin, Mama Mia. At kung iniisip niyo na baka pera lang ang habol niya sa akin ay hindi ko yun nararamdaman sa bawat oras na magkasama kaming dalawa. Sa tuwing kumakain kami sa labas, nanonood ng sine o nagkakape ay palaging siya po ang nagbabayad ng lahat. May ilang beses din naman na ako ang nagbabayad kaya lang kailangan ko pa siyang pilitin na ako naman ang sumagot ng gastusin namin. Palagi niya kasing sinasabi na hindi porket mas malaki ang kinikita ko sa negosyo ko ay ako na ang maglalabas ng pera para sa aming mga dates. Dapat daw na siya pa rin ang gumagastos sa aming dalawa. Dahil una sa lahat, siya ang nag-aaya ng date sa akin. At pangalawa, siya raw itong lalaki. Hindi lang yun ang dahilan kaya minahal ko si Allen, Mama Mia, kundi pati na rin ang respeto na pinakita niya sa akin sa tuwing magkasama kami sa bahay ko. Kaming dalawa lang ang tao doon pero kahit kailan ay hindi niya ako ginawa ng masama o kahit anong kabastusan. At yun talaga ang pinakanagustuhan ko sa kanya. Sa unang mga buwan ng relasyon namin ni Allen ay mas nakilala ko pa siya, Mama Mia. Naikwento niya sa akin na laking lola pala siya at naisip ko na pwedeng yun talaga ang dahilan kung bakit attracted siya sa mga babaeng mas may edad sa kanya. Sa 5 naging ex-girlfriends niya raw kasi, ang 3 doon ay mas matanda rin sa kanya. Mas gusto niya raw kasi talaga ang alaga ng mga matured na babae. Mas alam daw ng mga ito kung paano mag-handle ng relasyon at mag-alaga ng partner. Kaya nga raw hindi nagtatagal kapag ang karelasyon niya ay kaidaran niya o kaya naman ay mas bata pa sa kanya. Isang araw, Mama Mia, na pagkasunduan namin na manood ng sine. Nagmamadali na kami noon dahil malapit nang mag-umpisa yung papanoorin namin. Sabi ko, sana ay hindi kami maubusan ng ticket doon sa pelikula na aming gusto. Sabi niya 3rd week naman yung showing na yun. Kaya siguro hindi na raw iyon masyadong mabenta pa. Sabi ko naman ay mahaba talaga ang pila sa ticket booth nung 1 linggo. Blockbuster talaga ang movie na yon, kaya hindi kami nakapanood noon. Sabi niya Mama Mia, sigurado raw siya na konti lang naman ang nakapila ngayon dahil sigurado raw siya na hindi na kami mauubusan ng ticket. Tumawa na lang ako, Mama Mia, at nagmamadali na. Sabi ko, kung hindi kami makakaabot ay manood na lang kami nang magkalayo ang pwesto namin. Sabi niya kung gano'n na lang ay hintayin na lang daw namin ang pirated copy ng pelikula na yun at sa bahay na lang daw kami manonood. Tumawa naman ako at ang sabi ko ang sama ng ugali niya dahil sumusuporta siya sa mga pirata. Sabi niya ay joke lang naman. Alam naman daw niya na paborito ko yung artista sa pelikula na yon. Mama Mia,
Nagpaalam muna siya sa akin at magsi-CR lang daw siya. Ako na lang daw ang bibili ng ticket at sa susunod siya naman daw ang bibili. Basta kapag wala raw magkatabi na upuan ay wag na lang daw akong bumili. Binigyan pa niya ako ng pera, Mama Mia, at ang sabi ko sagot ko na yon. Pero nakipag-argue pa siya sa akin. Sabi niya siya raw ang magbabayad para sa mga movie tickets. Ako lang daw ang pipila dahil magsi-CR na muna siya. Sabi ko ako na lang kasi ako naman ang nagyaya sa kanya na manood kami ng sine nung araw na yon. Sabi ko, ganito na lang, siya na lang ang bumili ng popcorn at inumin namin. At ako sa ticket. Pumayag naman siya, Mama Mia, at pumasok na muna sa CR habang ako ay nagmamadali na pumunta sa pilahan kung saan may nagbebenta ng ticket. Mama Mia, nung ako na, ay tinanong ko kung may available pa bang ticket sa Cinema 5. Sabi niya meron daw pero malapit nang maubos. Sabi ko meron pa bang available na magkatabing upuan? Sabi niya meron naman. Bali dalawa lang po ba daw kami ng anak ko na manonood? Tinanong ko siya kung sinong anak. Mama Mia, nakita pala niya kami ni Allen kanina na papalapit sa kanya at ang akala niya ay anak ko si Allen. Medyo na awkward pa ako at hindi ko na lang sinagot ang tanong niya. Hindi pa ako tapos magbayad nung makalabas na si Allen at nakalapit na sa akin. Oh babe, nakabili ka na ba ng ticket natin? Tanong niya. Doon ay nagulat ang cashier at tinanong kung hindi raw ba kami magnanay. Tumawa lang si Allen at ang sabi niya hindi raw kami magnanay. Girlfriend daw niya ako. Mukha raw ba kaming magnanay ang ganda-ganda ko raw. Napahiya yung cashier, Mama Mia, at nanghingi pa ng pasensya sa akin sa nasabi niya kanina. Sabi ko ayos lang yun. Kaya naman ngumiti na lang ako sa kanya. Nahihiya pa rin siyang ngumiti sa akin pabalik. Minsan talaga, Mama Mia, ay nasasaktan ako kapag nagdi-date kami ni Allen at napagkakamalan niya akong mommy o tita niya. Hindi ko naman masisisi ang ibang tao kasi halata naman talaga na malayo ang agwat ng edad naming dalawa. Pero palagi namang pinapakita at pinagmamalaki ni Allen sa ibang tao ang relasyon naming dalawa. Hindi siya na-awkward o nahihiya man lang sabihin sa iba na girlfriend niya ako. At isa rin yun sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya, Mama Mia. Yung pagpaparamdam niya sa akin na kahit kailan ay hinding-hindi niya ako ikakahiya sa ibang tao. Sinasama pa nga niya ako minsan sa mga lakad nila ng kanyang barkada, pati na rin sa family gathering nila. Nung una talaga ay ayoko munang dalhin niya ako sa bahay nila at makilala ng kanyang pamilya. Dahil nahihiya at natatakot ako sa pwedeng sabihin ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang mga magulang. Pero sinabi ni Allen sa akin na hindi naman raw mapanghusga ang parents niya o ang mga kapatid niya. At napatunayan ko na totoo ang sinabi niyang yon nung unang beses niya akong dinala sa bahay nila. Mainit nila akong tinanggap sa kanilang pamamahay at maayos nila akong pinakitunguhan. Mabait talaga ang pamilya ni Allen, Mama Mia, kaya naisip ko baka nga ganun kabait si Allen ay dahil mabait rin ang kaniyang pamilya. Pinaramdam nila sa akin na welcome ako sa bahay at sa pamilya nila. Mama Mia, kung mainit po ang pagtanggap ng pamilya ni Allen sa aming relasyon, ay hindi naman ganoon ang nangyari sa side ko. Ang isa kong anak kasi na nasa ibang bansa na naninirahan ay nag-video call sa akin nang malaman niya ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Allen. May nagsumbong raw kasi sa kanya na isa naming kamag-anak ng tungkol sa amin ng boyfriend ko. Ang masama pa roon, sinabi sa kanya ng kamag-anak namin na pineperahan lang daw ako ni Allen. Ganon din ang sinabi ng dalawa ko pang anak na bigla na lang dumalaw sa bahay. Nagkataon naman na nandun si Allen kaya pinakilala ko siya bilang boyfriend ko sa dalawa kong mga anak. Hindi ko pinalaking bastos ang mga anak ko, Mama Mia. Pero napakabastos ng inasal nila sa harap ng boyfriend ko. Pinagdabugan at pinaringgan ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Mabuti na lang at hindi sila pinatulan ni Allen at pinakiusapan ko na lang din siya na umalis na lang muna ng bahay para makausap ko ng masinsinan ang mga anak ko. Pero hindi rin siya umalis, Mama Mia.
humarap pa rin siya sa dalawa kong mga anak at sinabi niya na handa siyang patunayan sa mga ito na seryoso siya sa akin at sa aming relasyong dalawa. At kahit pa nga tutol ang mga anak ko sa relasyon namin ni Allen ay wala rin naman silang nagawa, Mama Mia. Dahil kagaya ni Allen ay handa na po akong ipaglaban ng relasyon at ang pagmamahalan naming dalawa. Isang araw, nasa loob kami ng paborito naming restaurant. Monthsary namin noon at ang sabi niya ay walang diet-diet daw. Sabi ko kahit naman hindi monthsary ay hindi niya ako pinagpa-diet. Hindi ko rin naman daw kasi kailangang mag-diet, Mama Mia, kasi sexy naman daw ako. Baka mamaya daw ay may pumorma pang iba sa akin at maagaw pa nila ako. Tumawa ako at nagpapakyut na rin sa kanya. As if naman magpapaagaw ako sa iba, babe. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, sabi ko sa kanya. Ang sarap naman nun sa pandinig, babe. Pero ako rin, sobrang mahal na mahal kita. Happy monthsary. Mama Mia, masaya po kaming nagsa-celebrate noon ang aming monthsary nang bigla na lang may babaeng lumapit sa amin. OMG! Sa dinami-rami naman ang makikita ko ngayon dito sa favorite restaurant ko, kayo pang dalawa talaga. Sabi niya sa akin na may halong pangungutya. Kilala siya ni Allen, Mama Mia. Si Renny Lynn daw. Sabi pa nung babae kaya naman daw pala hindi siya sumasagot sa mga tawag at text nito ay dahil may bago na namang matrona na pinagkakaabalahan nitong si Allen. Sinaway naman siya ni Allen. Sinabihan siya na kung pwede ayusin niya ang pananalita niya. Isa pa raw, wala na raw silang dapat pang pag-usapan dahil matagal na raw silang break. Huwag na raw itong manggulo sa amin. Sabi naman ng babae, Mama Mia, ay hindi raman daw siya nanggugulo. Nagkataon lang talaga na nakita niya ako at si Allen doon sa restaurant. Mama Mia, tinanong ko si Allen kung gusto niya ba na bigyan ko muna sila ng oras para makapag-usap silang dalawa. Pero hindi pumayag si Allen. Sabi niya, dyan lang daw ako at hindi ko kailangang umalis. Nag-insist pa ako, Mama Mia, at ang sabi ko baka kasi kailangan nila munang mag-usap ng sila lang. Okay lang naman sa akin kahit umalis na muna ako. Naging sarcastic naman yung babae, Mama Mia. Dahil sa natawag kong babe si Allen. Tita, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Tinatawag mong babe ang lalaking halos anak mo na? Pangungot siya niya pang sabi sa akin. Sinaway siyang muli ni Allen, Mama Mia. At sinabi nito na wag akong bastusin dahil ako ang girlfriend niya. Sabi pa ni Allen, totoo naman daw. Sabi pa nung babae ay totoo naman daw. Baka nga mas bata pa raw si Allen kaysa sa mga anak ko. Tinanong pa ako ng babae. Tinanong niya ako kung feeling ko raw ba ay seryoso sa akin si Allen. Doon, Mama Mia, ay sumagot na ako. Sinabihan ko siya na ayoko ng gulo. Kung ano man ang nakaraan nila ni Allen ay labas na ako doon. Sabi niya hindi naman daw talaga ako nakakagulo, pero magkaroon man kami ng konting kahihiyan daw dito sa kulubot kong pagmumukha. Kumpara naman daw sa kanya na banat at sariwa pa. Kilabutan daw sana ako sa mga inaasal ko ngayon kasama ang lalaking halos anak ko na. Hindi ka ba talaga titigil, Renny Lynn? Sabi ni Allen. Kahit na wina-warningan na siya ni Allen ay hindi pa rin siya tumitigil, Mama Mia. Ang sabi ng babae ay concern lang daw siya sa akin kasi sa totoo lang, lahat daw ng matatandang naging girlfriend ni Allen ay pinerahan lang niya noon. At sigurado daw siya na yun lang din ang pakay sa akin ni Allen. Kaya sana ngayon pa lang daw kung may konti pang hiya na natitira sa katawan ko para sa sarili ko ay tapusin ko na raw ang relasyon naming dalawa ni Allen. Dahil lalo lamang daw madadagdagan ang wrinkles ko kapag nalaman ko na pineperahan lang ako ng boyfriend ko. Doon ay pumalag na si Allen. Sabi niya napakasinungaling daw ni Renny Lynn. Sinisiraan pa raw daw siya nito ng harap-harapan sa akin. Tumawa naman yung babae at ang sabi niya hindi raw niya sinisiraan si Allen. Nagsasabi lang daw siya ng totoo. Hinarap pa niya ako at ako daw ang bahala kung maniwala ako sa kanya. Hindi raw ba ako nagtataka kung bakit mabait sa akin ang pamilya ni Allen.
To think na dapat ay mandiri pa sila sa relasyon namin dahil sa kaedad ko na halos ang mga magulang ni Allen. Pero dahil pare-pareho daw silang pamilya na mukhang pera ay papakita daw nila sa akin na kunwari ay mabait sila at kunwari ay tanggap nila ang relasyon naming dalawa ni Allen. Kahit daw ang totoo ay diring-diri ang mga ito sa akin, Mama Mia. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Naiiyak na ako kaya naman nag-excuse na muna ako kay Allen at aalis na muna. Nung paalis na ako, Mama Mia, ay hahabulin sana ako ni Allen. Pinigilan siya nung babae at ang sabi nito ay wag na raw akong hambulin dahil nandito naman daw siya. Hindi hamak daw na mas bata at mas fresh siya kesa sa akin. Pero narinig ko pang sinigawan siya ni Allen, Mama Mia. Bitawan mo ang kamay ko, Renilyn. Dahil baka kapag hindi ako nakapagtimpi ay maisampal ko pa sa'yo to. Mama Mia, hindi naman talaga ako naniwala sa mga paratang ng ex-girlfriend ni Allen na si Renilyn sa boyfriend ko. Pero hindi ko rin talaga kaya pang tanggapin ang mga sinasabi niya. Kaya naman mas minabuti ko na lang na umalis na sa lugar na yon. Masyado na kasing masakit ang mga sinasabi niya sa akin. At siguro alam ko rin na may konting katotohanan ng mga sinasabi niya. Na masyado na akong matanda para kay Allen. Nakulubot na ang balat ko at dapat ay mahiya naman ako kasi pumapatol pa ako sa lalaking di hamak na mas bata pa sa mga anak ko. Napatanong tuloy ako sa sarili ko noon, Mama Mia. Bakit ba kailangang husgahan ang pagmamahal ng isang tao batay sa itsura, kasarian o edad nito? Wala naman kaming masamang ginagawa ni Allen. Hindi naman po siya kasal. Wala naman po siyang girlfriend na aming nasagasaan. Single naman siya nung niligawan niya ako. Hindi ba dapat maging masaya na lang ang ibang tao lalo na kung nakikita nilang masayang nagmamahal ang isang tao? Parang yung mga anak ko. Sa tinagal-tagal ng panahon na mag-isa lang akong nagtatrabaho noon para sa kanilang tatlo, ngayon lang ako humiling ng isang bagay na para sa sarili ko. Ang magmahal ulit sa pangalawang pagkakataon. Pero parang ayaw nilang pagbigyan ng munting kahilingan ko na yon. Masaya naman talaga ako, Mama Mia. Masaya ako kay Allen. Pero bakit parang napakahirap para sa ibang tao na maging masaya para sa akin? Mama Mia, nung umalis ako ay hinabol pa ako ni Allen. Sabi ko wag niya akong sundan at balikan na lang niya yung ex-girlfriend niya doon sa restaurant. Huminto ka naman sa paglalakad mo, please. Mag-usap tayo muna. Pakiusap niya. Sabi ko ay wala na kaming dapat pang pag-usapan kaya bumalik na lang siya doon. Mama Mia, nakiusap pa siya na hindi raw dapat ako maniniwala doon sa mga sinasabi ni Renilyn. Naniniwala raw ba ako na pera lang daw talaga ang habol niya sa akin? Sabi ko, hindi ko naman naramdaman yon. Bakit daw nagagalit ako sa kanya? Sabi ko, hindi naman ako nagagalit. Kung hindi ka pala galit, bakit kailangan mong mag-walk out sa restaurant na yon? Tanong niya. Sabi ko, Mama Mia, hindi ko na kayang tanggapin pa ang mga sinasabi ng ex-girlfriend niya. Sabi niya sa akin, dati pa naman daw, ay pinaliwanag na niya na wag daw akong makinig sa mga taong gustong manira ng relasyon naming dalawa. Sabi ko, hindi niya ako naiintindihan. Kaya ko namang tanggapin at pakinggan ang lahat. Kaya lang masyado nang masakit. Masyado nang masakit lahat ng sinasabi nila. Lahat ng sinabi ng ex-girlfriend niya tungkol sa relasyon naming dalawa. Doon ay nakita kong nasaktan ng mga mata ni Allen. Tinanong niya ako kung naniniwala raw ba talaga ako na pera lang ang habol niya sa akin. Sabi ko, hindi yun. Hindi naman yun ang ikinasakit ng dibdib ko. Sabi ko, tama naman ang ex-girlfriend niya. Masyado na talaga akong matanda para sa kanya. Masyado nang kulubot ang mga balat ko kumpara sa balat niya. Ni hindi ko na nga siya mabibigyan pa ng anak. At kahit saang anggulo namin tingnan, hindi kami bagay at hindi kami para sa isa't isa. Kita kong napatiimbagang siya at pinipigilan lang niya na mainis sa akin. Paano ko raw nasasabi, Mama Mia,
na hindi kami para sa isa't isa? Dahil ba sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa amin? Dahil ba paulit-ulit nilang minamaliit ang aming relasyon? O dahil napapagod na akong ipaglaban ang pagmamahala naming dalawa? Doon ako naiyak. Sabi ko wag niya sanang isipin yon. Dahil hindi niya alam kung papaano ko siya pinaglaban lalo na sa mga anak ko. Pero kahit hindi na tama, pinaglaban ko siya. Kaya naman habang maaga pa, tapusin na lang namin ang aming relasyon nang sa ganon ay wala ng ibang taong madamay pa. Mama Mia, umiiyak na siya noon. Sabi niya, yung mga mali at hindi totoong sinasabi nila tungkol sa amin, dapat daw hindi ko pinagbibigyan ng pansin. Bakit hindi ko na lang daw sabihin sa kanya ang totoo? Alam naman daw niya, ramdam naman daw niya. Nararamdaman daw niya na napapagod na akong mahalin siya. Siguro nga hindi ko lang talaga siya minahal, Mama Mia. Siguro sinakyan ko na lang daw ang effort at pagmamahal niya sa akin. Sabi ko minahal ko naman siya, sobra-sobra pa nga. Mula nang mamatay ang asawa ko ay nangako ako noon na hinding-hindi na ako magmamahal pa ulit ng ibang lalaki. Pero nang dahil sa kanya nabali ko ang pangako kong yun. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya, nagawa kong baguhin ang sarili ko at ang lahat sa buhay ko. Kung talagang gusto ko raw siya, Mama Mia, bakit ko raw siya isusuko? Nakiusap naman siya sa akin na sana ay lumaban daw kami. Lumaban naman daw ako. Lumaban naman daw ako kagaya ng ginagawa niyang paglaban sa relasyon naming dalawa. Paano kung mawala na lang ng saysay ang lahat ng to, Allen? Paano kung magkasawaan lang din tayong dalawa sa isa't isa? Paano kung makakita ka ng mas bata at mas maganda kaysa sa akin? Hindi mangyayari yun, Mona. Dahil alam kong kung gaano kita kamahal. Kaya kitang pakasalan kahit saang simbahan. Magsasama tayo at bubo tayo ng isang masayang pamilya kahit tayo lang dalawa. Hindi naman importante sa akin kung hindi mo ako mabigyan ng anak. Pwede pa rin naman tayong maging masaya kahit tayong dalawa lang ang magkasama, hindi ba? Dahil yun lang naman ang mahalaga. Yun ang pinakamahalaga, Mona. Yung ipaparamdam natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Mona, hindi ako perpektong tao at pwede akong magkamali anumang oras. Pero ito ang tatandaan mo. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang tiwala mo. At hindi kukupas ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita eh. Sana maniwala ka sa akin. Dahil hindi ko kayanin kung mawawala ka pa sa buhay ko. Mama Mia, kitang-kita ko po ang sinseridad sa mga mata ni Allen habang sinasabi niya sa akin ang mga bagay na yon. Kaya naman nalusaw na rin ang takot na nararamdaman ko noon. Sabi ko na lang sa kanya na mahal na mahal na mahal ko rin siya. Kahit kailan ay hindi ko naman pinagdudahan ang pagmamahal na pinakita sa akin ni Allen. Lahat kasi ng effort ay ginawa niya para maparamdam sa akin na hindi pera ang habol niya sa relasyon naming dalawa. Kahit nga sinabi ko na hindi talaga ako magbo-boyfriend pa pagkatapos mawala ang asawa ko, ay hindi ko rin natupad yun dahil nga dumating sa buhay ko si Allen. At bago ako magdesisyon noon na sagutin siya, ay inihanda ko na ang sarili ko para sa mga masasakit na salitang sasabihin ng ibang tao sa amin, lalo na sa akin. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat, lalo na kung pati ang mga anak ko ay kontrang-kontra sa relasyon naming dalawa. Para bang wala na akong kakampi kundi ang sarili ko lang. Para bang ayaw na ng ibang tao na makita akong masaya ulit kasama ang lalaking minamahal ko. Yung mga oras noon na gusto ko nang isuko ang relasyon namin ni Allen, yun ang mga oras na ramdam ko sa sarili ko na masyado ko na siyang minamahal, Mama Mia. Kaya natatakot ako noon na masaktan ng sobra sa oras na iwanan niya ako. Gwapo kasi talaga si Allen, Mama Mia, at alam ko na maraming babae na kaidaran niya ang pwede niya pang magustuhan. At yun ang kinatatakutan kong mangyari sa lahat. Nabigla na lang niyang ma-realize na hindi pala ang isang matandang byuda na kagaya ko ang gusto niyang makasama sa habang buhay. Pero Mama Mia, masasabi kong maswerte talaga ako kay Allen
dahil hindi niya ako basta-bastang sinukuan. Maswerte rin ako at may pamilya siya na mabilis na natanggap ang relasyon naming dalawa. Hindi sila kagaya ng sinasabi ni Renilyn na pera lang ang habol sa akin. Isa lang po ang hangad nila, ang kaligayahan ng kanilang anak at kapatid nilang si Allen. Hindi man naging madali para sa mga anak ko na tanggapin ang relasyon namin ni Allen. Sa huli ay wala rin naman silang nagawa pa. Matanda na ako at alam ko na ang ginagawa ko. May sarili na rin silang mga buhay na kahit kailan ay hindi ko pinakialaman. Kaya nakiusap ako sa kanila na sana maging masaya na lang din sila para sa akin. At dahil na rin siguro sa effort ni Allen na maipakita sa kanila na seryoso siya sa akin, ay nagawa na rin nilang tanggapin ang relasyon naming dalawa ng boyfriend ko, Mama Mia. Mama Mia, noong March lang po ay pinagdiwang namin ni Allen ang aming 4th anniversary. O tumagal kami ng 4 na taon at dalangin namin na mas mahaba pa ang mga taon na yon. May plano na rin kaming magpakasal sa susunod na taon, Mama Mia. Excited na rin po ako na maging official na Mrs. ni Allen. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko na ito at maraming salamat sa oras na nilaan nyo para i-ere itong kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Mona. Kahit saan tayo pumunta ay napapalibutan tayo ng mga mapanghusgang mata ng ibang tao. Mabilis na nahuhusgahan ang bawat kilos natin, kahit wala naman tayong ginagawang mali o masama. May tao kasi talaga na ang bagay lang na pinaniniwalaan nila ay kung ano ang tama sa kanilang paningin. Ang iba sa kanila ay hindi normal ang tingin kapag parehong babae o parehong lalaki ang magkarelasyon. Hindi rin normal para sa kanila kapag malaki ang agwat ng edad ng dalawang taong nagmamahalan. Pero sa totoo lang, wala naman talagang pinipiling edad o kasarian ng pag-ibig. Walang mahirap, walang mayaman, at mas lalong walang matanda. Maraming salamat, Mona, sa pag-share mo ng nakaka-inspire at nakakakilig na kwento nyo ni Allen. Pinatunayan nyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kasarian at lalong-lalo na sa edad ng isang tao. Marami man tayong pagsubok na pinagdaanan at pagdadaanan pa. Alam ko naman na magagawa niyong lampasan ang lahat ng yon basta't magkasama kayong dalawa at hindi kayo bibitaw sa isa't isa. Hindi naman kasi madali ang naging simula ng kwento ng pag-ibig nyo. Pero sana magpatuloy pa rin kayo na maging matatag at ipakita sa lahat ng taong nakapaligid sa inyo na hindi kayo nagkamali na piliin ang isa't isa. Na piliing pangakuan ang isa't isa. Maraming salamat din sa iyo na nakikinig ngayon sa kwento ni Allen at ni Mona. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ng kanilang pag-iibigan, huwag po kayong mag-atubiling i-share at i-like ang video na ito. I-subscribe niyo na rin ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung meron po kayong mga gustong ipa-shoutout, comment down below. Dahil sa mga susunod na videos ay baka pangalan nyo na po ang marinig nyong i-shoutout natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po muli. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.